Hanapin ninyo ang aking kaharian at ang lahat ay dadagdag ko. Ngunit ang lahat ng ito ay kaliwa sapagkat ang hinahanap ninyo ay ang nais ng lumang pagkatao nyo. Matagal na kayong naturuan, dapat ay pinamumuhay nyo na. Hanggang kailan nyo dadayain ng inyong mga sarili kung huli na ang lahat. Mahal niyo ba ako? Kung ako'y mahal ninyo, susunod kayo ng mayroong katapatan. Hinihintay ko na lamang na kayo lumakad sa kabanalan, sapagkat ibinahagi ko na lahat-lahat sa inyo. Humanda kayo mga anak ko. Mga anak, panatilihin ninyo kayo nagtitiwala sa aking salita. Alalahanin ninyo na kayo ay aking tinubos sa aking dugo. Kaya panatilihin ninyo na kayo ay nananatili sa aking salita at patuloy kayong magpapakumbaba. Good morning mga kapatid. Naramdaman niyo ba yung sikay na glory? Amen. Pinagpala tayo. Hindi pwedeng bayaran ng pera yun. Amen. Ang pera naubos na eh. Ang pera naubos na. Wala ka itatapat na kabayaran doon. Ang tawag doon sikay na glory. Bumababa ang balumbo ng ulap ng Diyos para bigay niya yung luwalhati ng pagsamba. At sa iglesia lang ng LCJ nararanasan yun. Ewan natin sa ibang iglesia, wala tayong pakialam dun. Ang Diyos ang nahatol dun. Pero for us na nagpapatotoo ang Diyos sa atin, na pinagpaala talaga tayo na Diyos, na ibigay na lahat nga eh. Maging matapat na lang tayo sa pananampalataya at panghawakang mabuti ang mga natutunan natin. Yan ang mensahe ng Panginoon sa atin. Firmly hold the teachings and revelation of Christ, for this is your life. Ang tanong dun eh, natagpuan mo na ba talaga yung buhay mo? Kasi, ang buhay natin nung araw, ewan ko sa inyo, ako, I will speak of myself. Ang buhay ko nung araw madami kong pera. Hindi ako kagwapuhan, pero ma-16 ako. Playboy ako, no? Sugarol ako, lasinggero ako, adik ako. Lahat na ng vices ng buhay dito sa lupa, at least naranasan ko. Yung tinatawag na sins of this world in a season. Yung naging kasalanan din to ni Moses nung una kasi nasa Egypt siya. So dumaan tayo doon sa mga panahon ngayon hanggang sa tawagin tayo ng Diyos, at nung tawagin tayo ng Diyos, natutunan natin na ito pala yung buhay. Kasi may hinahanap akong buhay eh. Sabi ko, ba't ganon? Meron akong isang girlfriend, ang ganda-ganda. Alam niyo ba, binrate ko. Binrate ko pa. Sabi sa akin, bakit naman? Umiyak pa eh. Sabi ko, ewan ko. Pero hindi ikaw ang kakulangan ng buhay ko, sorry. Pero may kulang sa akin eh. Pag tagal-tagal na alam ko, Diyos pala. So, hindi mapupunuan ng pera, ng babae, o lahat ng bagay sa lupa, ang kakulangan natin sa Diyos. Ang Diyos lang ang magpupuno nun. At nung matagpuan ko yung buhay na yun, yun na yung gusto kong buhay. Dahil yun pala yung buhay ko. Yun pala yung hinahanap kong buhay. Yung buhay na ang Diyos nasa akin. So, ang tanong doon, natagpuan nyo na ba talaga yung kakulangan ng buhay nyo? Napunuan ba? O naghahanap pa kayo? May hinahanap ka pa ba sa buhay mo? Sa ako wala na ako hinahanap. Naghihintay na lang ako ng pagbaba ng Panginoong Yesus at hihilingin ko lagi sa Diyos na yung nalalabi kong araw, masunod ko kalooban niya para makasama ko siya sa buong buhay ko forever and ever. Yun na lang ang gusto ko sa buhay. Yun na lang ang purpose ko. Kaya sabi sa Proverbs 4:13, hawakan mong mahigpit ang turo. Huwag mong bitawan iyong ingatan sapagkat siya'y iyong buhay. So yung mga aral na natutunan natin sa Panginoong Hesus, yung revelation ng Panginoong Hesus kay Brother Manny, lahat ng dekreto ng iglesia, yan ang mga dapat nating panghawakang matibay pagkat yan ang buhay natin eh. Doon mo mapapatunayan na ikaw ay anak ng Diyos, sumusunod ka sa Word of God. Iniibig mo talaga ang Diyos, nananatili kang nagsusumikap, nagpapagal sa pagsunod sa Word of God. We have life in Christ. Sabi ng Acts 17:28.
sapagkat sa Kanya tayo'y nabubuhay at nagsisikilos. So sa Diyos lang talaga tayo kasi alam nyo, we are created by God for good works. Sabi sa Ephesians 2:10. Ito talaga ang pagkakalikha sa atin. Ayun, may nag-preach pang isa doon sa kabila. Kayo maingay. sapagkat tayo Kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus. So ang pagkakalikha sa atin para kay Kristo Jesus, para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. So ang purpose ng buhay natin, para tayo'y maging katulad ng Panginoong Jesus. Sabi sa Ephesians 1:4. Ayon sa pagkapili niya sa atin sa Kanya, bago itinatag ang sanlibutan, upang tayo'y maging mga banal at mga walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Sabi ng Romans 8:30. At yung mga itinalaga dyan, ay Kanyang tinawag naman. At ang mga tinawag ay inaring ganap naman niya, at ang mga inaring ganap naman niya, niluwalhati din naman niya. So past tense to, niluwalhati. So ang pagkakatalaga sa atin talaga ng Diyos, tatawagin tayo, pipiliin tayo, babanalin tayo, luluwalhatiin tayo. Ngayon, ikaw ba yun? Tanungin mo sarili mo, natagpuan mo na ba talaga yun? Tapat ka ba talagang sumusunod sa kalooban ng Diyos? Takot ka ba sa Diyos at mahal mo ba ang Diyos? Sabi sa Ecclesiastes 12:13. Ito ang purpose ng buhay natin. Bakit tayo nabubuhay? Bakit binubuhay pa tayo? Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos, na sundin mo ang Kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. So ito ang buong responsibilidad natin, sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti, maging ito'y masama. So ito ang pagkakalikha sa atin, the purpose of our life. Sabi ng Joshua 24:15, at kung inaakala nyong masama na maglingkod sa Panginoon, piliin nyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Kung ang mga Diyos ng inyong mga magulang na pinaglingkuran doon sa dako ng ilog, o ang Diyos ng mga Amoreo na sa lupain nila iyong tinatahanan, ngunit saganang akin at ang aking sambahayan ay maglilingkod kami sa Panginoon. So ano ang talagang saganang iyo kasama ng iyong mga anak? Maglilingkod ka ba sa Panginoon? Itatalaga mo ba ang buhay mo kasama ng asawa at mga anak mo para sa Panginoon? Ikaw ang magdidesisyon yan, ikaw ang magtatalaga. So, napatutunayan mo na ngayon na alagad ka talaga ng Diyos. Sabi ng Matthew 6:33, minisahe ito ng prophet. Ito ang tipan natin sa Panginoon, ito ang tipan ni Brother Manny sa Panginoon. Ito din ang tipan natin. At lahat ng mga bagay idadagdag. Kung kailangan payamanin ka ng Diyos, payayamanin ka, idadagdag yun. Kasi kailangan matiyak mo sa sarili mo na hinahanap mo talaga ang kalooban ng Diyos at lahat ng katwiran. Idadagdag, sabi ng Diyos eh. Idadagdag siya gagawa. Sabi ng Matthew 6:33. Dadapwat hanapin muna ninyo ang kanyang katwiran, ang kanyang kaharian, at ang lahat ng bagay na ito'y pawang idadagdag sa inyo. So, ang purpose ng mga hentil kasi, yung mga pagkain, masasarap, mga luho ng buhay, lahat ng bagay, mga basic needs, idadagdag lang lahat ng Diyos yan eh. Ay, hindi nila hinahanap ang kaharian ng Diyos eh. Tayo natagpuan na natin ang kaharian ng Diyos, si Kristo. At siya ang ulo ng iglesia, inilagay tayo sa iglesia, at siya ang kaharian ng Diyos. Ngayon, ikaw ba magiging matapat? Panghahawakan mo ba matibay ang aral o tatalikod ka rin? Kasi ikaw ang gagawa niyan eh. Sabi sa tudyan, mag-ingat ka.
2 John 8. Mag-ingat kayo sa inyong sarili, upang huwag niyong iwala ang bagay na aming pinagpagalan, kundi upang tanggapin ninyo ang isang lubos na kagantihan. Sabi sa 2 Peter 3:17, pinag-iingat din tayo. Kaya nga mga minamahal ko, yamang nalalaman na ninyo ng una ang bagay na ito, ay magsipag-ingat kayo. Baka kung maligaw kayo sa pamamagitan ng kamalian ng masasama, ay mahulog kayo sa inyong sariling katiyagaan. Baka magsawa kayo. Katulad ng ibang kapatiran natin, tumalikod na. Nagtayo ng kanilang iglesia. May iglesia na nakatayo, nagtayo pa ng kanila. Naglagay ng sekretaryo sila, naglagay. Ang apostolan naglalagay nun. So, naging sekta ngayon sila. So, asan yung iglesia ang itinayo ng Diyos na napili? At yung sikay na glory, binigay sa atin. Hindi natin sila pakikialam, bahala sila. Pero tayo, na-experience natin ang sikay na glory. Pag sumasamba tayo, nararanasan natin ang sarap ng pagsamba. Kung talagang gusto mo nang ibunghalit, kaya lang talagang parang mamamatay ka pag itotodo mo lalo sa langit, kaya kailangan i-glorified Kasi napakatindi ng pag-worship na gagawin. Sabi, parang alon ng dagat Sumasagitsit ang ugong ng dagat. Napakatindi ng worship sa langit. Dito, nasa katawan lupa tayo. Kaya gusto mong itodo, parang hindi maitodo. Parang sasabog ka na, hindi maintindihan. Pero nandun yung sikay na glory, talagang mararamdaman mo. Bumubungalit yung speaking in tongues. Talagang mararanasan mo ang kapangyarihan ng Diyos. Sabi ng John 4:34, sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko ay ang aking gawin, ang kalooban na sa akin nagsug at tapusin ang kanyang gawa. So, hahawakan mo ba yung salita ng pagtitiis? Sabi sa Revelation 3:10. Sapagkat tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis, ikaw naman ay aking iingatan sa panahon ng pagsubok na darating sa buong sanlibutan upang subukin ang mga nananahan sa ibabaw ng lupa. Ako'y dumarating na madali. Panghawakan mong matibay ang nasa iyo upang huwag kunin ng sino man ang iyong putong. Ano yung nasa iyo? Yung aral. Yan ang iyong buhay, yung aral ng Diyos. Yung mga kautosan ni Kristo. Magiging katulad tayo ni Kristo. Unti-unti ang salita ng Diyos mahuhubog sa atin hanggang sa maging katulad tayo ni Kristo. Pagdating ni Kristo, kung paano mo siya nakita, magiging katulad ka niya. Perfect na rin. Kung paano nag-glorify si Kristo, ganun din tayo mag-glorify. So, meron tayong responsibilidad na panghawakang matibay ang aral. Baka maagaw, sayang. Sayang yung pinagpagalan. Pero yung iba, hindi lang hihinayang. Matagal ng panahon na tayong Kristiyano, pero sila, para bang baliwala, miski wala na yung revelation ng Holy Spirit Maraming tumatalikod siya. Pag tumalikod ka, mawalay ka sa Diyos, hindi ka na makakabalik Sabi ko nga, mag-isip tayo na kahit isa lang. May nababalitaan ako sa inyo, si Jay. Di ba nababalitaan ako, babalik? Pero pag binabasa ko Word of God, wala Sabi sa Hebrews Hebrews 6:4-6 Pero kung titignan mo, parang di ba? Pero wala Hindi talaga makakabalik Kasi pag ang batayan kasi natin, Word of God Ang nababatayan natin, yung mga naririnig natin, nadamdamin natin, nakikita. Pero pag Word of God ang binatayan mo, sigurado tama ito Kaya sabi ko nga, magsabi lang kayo ng kahit isa. Kahit kalahati nga Sino yung tumalikod sa LCJ na nakabalik? Nakasama pa natin ulit. Wala akong maalala Sapagkat tungkol sa mga minsang naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga nakabahagi ng Espiritu Santo at nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan sa panahong darating at saka nahiwalay sa Diyos, tumalikod siya, umalis siya doon sa ulo. Doon hindi ka nakakapit sa ulo. O sinong ulo ngayon ang kinakabitan mo? Ulo mo. Sarili yung ulo mo, nakakabit ka. Dapat ang ulo mo si Kristo, ang isip mo, damdamin mo, ang buhay mo, personalidad mo si Kristo. Si Kristo na ang maghahari sa iyo. Ikaw pa rin na naghahari So, nahiwalay ka ngayon sa ulo.
ay di maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Hindi na. Pride yun eh. Sting of sin. Tingnan mo si Lucifer, pride yun eh. Hindi na siya nagsisi, tinuloy na yun yung pagkabalakyot niya. At nakapagsama pa ng 1/3. Kaya inaalis ng Diyos yung mga bulok eh. Kasi nakakahawa agad yan, sabi sa 1 Corinthians 15:33. Kapag may masamang isa lang na masama ang makasama, mahahawa ang marami. Kaya inaalis ang bulok eh. Kaya wala nang bulok sa LCJ Ministry. Tayo mga nalabi, tayo na lang ang binibiyayaan ng Diyos na masagana at maghintay kayo ng maraming pagpapala. Isasagana materially, spiritually, physically. Itong 2014 na nga ito, nagaganap na eh. Marami nang nagaganap na masaganang pagpapala sa material, spiritual, physical. So, dire-diretso na yan hanggang sa dumating ang Panginoong Hesus, magiging masagana iglesia. Sabi ng John 17:4, niluwalhati kita sa lupa pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin. So we are glorifying God kapag ginagawa natin ang gawa ni Kristo. Lahat ng kalooban ni Kristo, lahat ng aral ni Kristo, panghawakan mo matibay, pag sinusunod mo yan, naluluwalhati mo ang Ama. Kasi niluwalhati ni Kristo ang Ama sa pamamagitan ng mga utos na ginawa niya. Sinunod niya lahat. Kalooban ng Ama, susundin natin ang lahat ng kalooban ni Kristo, naluluwalhati din natin ang Ama. Sabi ng Proverbs 11:19, siyang matatag sa katuwiran ay magtatamo ng buhay. At siyang umahabol ng kasamaan ay kanyang sarili kamamatay. Siyang matatag sa katuwiran ay magtatamo ng buhay. So, kailangan tayo magpakatapang, magpakatatag sa pananampalataya. Panghawakan mong mabuti yung aral. Matibay mo, huwag mong bibitawan, sabi sa Proverbs. Hanggang kamatayan yan. Hanggang wakas, dadatnan tayo ng Panginoong Hesus na sumasampalataya sa kanyang salita. Ngayon, ang demonyo pipilitin kang alisin dyan. Makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka. Sabi sa 1 Timothy 6:12. Makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya. Manangan ka sa buhay na walang hanggan na dito'y tinawag ka at ipahayag mo ang mabuting paghahayag sa harapan ng maraming saksi. So para ikaw ay panatiling matatag, ibihis mo yung bagong pagkatao. Sapagkat mayroon tayong bagong pagkatao kay Kristo. Sabi ng Colossians 3:19. Huwag kayong mga buhay magbulaanan sa isa't isa. Yamang hinubad na ninyo ang datihang pagkatao pati na ang kanyang mga gawa. At kayo'y magbihis ng bagong pagkatao na nagbabago sa kaalaman ayon sa larawan na iyong lumalang sa inyo. Ibihis ang bagong pagkatao. Ibihis si Kristo. Sundin ang lahat ng salita ng Diyos. Sa bawat salita ng Diyos na nasusunod mo, na ibibihis mo yon. Sa dami ng salita ng Diyos na nasusunod mo, na ibibihis mo si Kristo hanggang sa mabuo na si Kristo sa atin. Yung robe of righteousness o yung kabanalan, ang katuwiran, sabi sa Romans 7:12. Ang utos matuwid, banal. So kapag sinusunod mo ang utos ni Kristo, nagiging matuwid ka, banal ka. Na unti-unting na isusuot mo si Kristo hanggang sa dumating na ang panahon na magiging katulad na tayo ng Panginoong Yesus. Sabi ng Ephesians 4:24. At kayo'y magbihis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katuwiran at kabanalan ng katotohanan. So, ibihis ang bagong pagkatao na ayon sa Diyos sa katuwiran. Ano ba katuwiran ng Diyos? Ang salita ng Diyos, si Kristo. At sa kabanalan at ano ba yung kabanalan at si Kristo pa rin? So, magiging katulad tayo ni Kristo. Lahat ng salita ng Panginoong Hesus, yun ang ipamumuhay mo.
So kung marami kang salita ng Diyos na naipamumuhay, malakas na nabubuo si Kristo sa iyo. Hanggang sa dumating na si Kristo, yung kakulangan, siya na magpupuno. So ito ang responsibilidad nating mga Kristiyano. Gampanan ang lahat ng kalooban ng Diyos, ang utos ni Kristo. Sabi ng 1 Peter 1:23, yamang ipinanganak kayong muli, hindi sa binhing nasisira, kundi sa walang kasiraan sa pamamagitan ng salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi. So ang pagkakapanganak sa atin ayon sa salita ng Diyos. So nung sanggol ka, pinag-inom ka na ng gata, salita ng Diyos. Pag lumalaki ka, pinakakain ka ng karne hanggang sa magbinata ka, salita ng Diyos. So nung ma-born again ka, salita ng Diyos ang ipinakakain sa iyo hanggang sa pagdating ng salita ng Diyos at ang salita naging laman. So ito ang basic principles ng pagka-Kristiyano. Ang salita naging laman. So magiging tao si Kristo. Sabi sa atin, magiging laman. Ang salita naging laman eh. Ibig sabihin, naipamuhay ni Kristo ang lahat ng kalooban ng Ama, siya ang salita. So ganoon din tayo, maipapamuhay natin ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng katawan. So iaalay mo yung katawan mo bilang handog na buhay para magamit ng Diyos. Hanggang sa totally, papalitan na yung katawan. Kasi nandiyan ang lahat ng kasalanan eh. Yung espiritu, justified na eh. Sabi sa Hebrews 12:23. Binanal na yun eh. Yung kaluluwa, i-renovate na lang yun eh. Papaguhin unti-unti. Tapos yung katawang makasalanan, aalisin na yan, papalitan na yan. I-glorified na. So, meron tayong katungkulan na magpagal ng lubos, magtiyaga, magtiis, magpakahirap sa pananampalataya. Hanggang sa dumating ang Panginoong Yesus, dahil nang tayong sumasampalataya. Sabi ng Ezekiel 11:19, at aking bibigyan sila ng isang puso, at aking lalagyan ng bagong diwa ang loob ninyo, at aking aalisin ang batong puso sa kanyang laman, at aking bibigyan sila ng pusong laman, upang sila'y magsilakad sa aking mga palatuntunan at ganapin ang aking mga kahatulan at isagawa. So kung hindi ka mag-born again, hindi ka makakasunod sa kalooban ng Diyos. Kasi kapag tunay ka nagsisit na ng palataya, bibigyan ka ng bagong pagkatao eh. Aalisin yung batong puso sa buhay mo, bibigyan ka ng bagong pusong sensitibo na nakakaunawa, nakakaintindi sa kalooban ng Diyos, bibigyan ng pagnanasa at paggawa, isasagawa mo ang will of God, ang salita ng Diyos. Pero tungkol sa kanila na ang puso nagsisunod ayon sa kanilang karumal-dumal na bagay at kanilang mga kasuklan-suklan, aking pararatingin ang kanilang lakad sa kanilang sariling ulo, sabi ng Panginoon. So yung mga tao na hindi talaga mananampalataya, magbabayad kayo sa lahat ng ginawa nyo. Ipagsusulit ng tao ano man ginawa niya. Paparusahan sila ng Diyos ayon sa kanilang ginawa. So tayo, gagawa ba tayo ng katuwiran? Ng matuwid sa harapan ng Diyos? Oo! Kasi bagong buhay, meron kang bagong pagkatao. Sabi sa Romans 8:8-13. Ang mga nasa laman ay hindi makalulugod sa Diyos. Dadagwat kayo wala sa laman, kundi sa Espiritu. Kung gayon, tumitira sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Dadagwat ko ang sino may walang Espiritu ni Kristo ay hindi siya sa Kanya. At kung si Kristo ay nasa inyo, ang katawan ay patay dahil sa kasalanan. Dadagwat ng Espiritu ay buhay dahil sa katuwiran. Ngunit kung ang Espiritu niyong bumuhay na maguli kay Kristo ay tumira sa inyo, ang bumuhay na maguli kay Kristo Jesus sa mga patay ay magbibigay buhay naman sa inyong katawang may kamatayan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu tumitira sa inyo. Kaya nga mga kapatid, may utang tayo hindi sa laman upang mabuhay ayon sa laman. Sapagkat kung mabuhay kayo ng ayon sa laman, ay mamamatay kayo. Dadagpat kung sa pamamagitan ng Espiritu pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, mabubuhay kayo.
So kung sa pamamagitan ng salita ng Diyos tayo mabubuhay ayon sa pananampalataya, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, mabubuhay tayo. Pero kung mabubuhay ka pa rin sa laman, hindi mo matibay na panghahawakan, mapupunta ka pa rin sa impyerno. So malaki ang responsibilidad natin, manatiling tapat hanggang wakas. Sabi sa Matthew 10:22 yung nananatiling tapat hanggang wakas ang maliligtas. Kaya nga, checkin natin ang sarili natin Tunay ka na ba talagang Kristiyano? Pinanghahawakan mo bang matibay ang mga salita ng Diyos? Meron 3 dekreto lang ang apostol. Pag nasusunod mo yun, nakakapiyak ka na Yung tipa ng ikaputando. Ikaw ba magnanakaw pa rin? Ikaw ba si Judas pa rin hanggang ngayon? O si Hestas Barabas? Tignan mo sarili mo. Kasi kapag nagnanakaw ka ng ikaputando, alam nga naman makapasok sa langit ang magnanakaw. Hindi ka makakapasok sa langit. Kailangan magsisi ka talaga, manumbalik ka sa Diyos. Bakit pinanunumbalik ng Diyos? Subukan niyo ako sa bagay na ito. Kasi nakasumpa ka Hindi ka matutulungan ng Diyos spiritually, physically, material. Nakasumpa Nakahiwalay ka sa Diyos So ano gagawin ng Diyos sa'yo? Manumbalik ka muna, magsisi ka. Yung bautismo sa Espiritu Santo. Ito, nabautismo na siguro at tayo sa Espiritu Santo. Kaya nakita niyo yung pagsamba natin, bumubunghalit yung pagkanta ng Espiritu Santo Talagang umaawit ang Diyos sa atin sino yung wala pang ganun? Kailangan matanggap mo yun. Nabautismo ka ba sa tubig? Para maging member ka ng iglesia. Na bago kang ninalang, pag-ahon mo, patay ka na. Ang dati mong pagkatao, kasama lang nalibing. Sabi sa Colossians 2:20. Pag-ahon mo, buhay ka na ng isang bagong pagkatao. May bago ka ng pagkatao. Sabi sa 2 Corinthians 5:17. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang tanong doon, na kay Kristo ka ba? O umaalis ka? O ito'y pamisan-misan ka na kay Kristo, maya-maya wala na naman. Kailangan lagi ka na kay Kristo. Ano ibig sabihin? Lagi ka nabubuhay sa Word of God. Nagkasala ka, nagkamali ka. Hindi hingi ng tawad, na kay Kristo ka na naman. 1 John 1:18, may solusyon huwag mo namang padamihin yung kasalanan mo. Mati-technical knockout ka. Out of the game ka kasi sinasadya mo kasalanan. Wala nang hain para sa iyo. Ang pinapayagan lang ng Diyos yung hindi sinasadya kasalanan. Kasi sabi sa Psalm 5:10 kapag dumami ng dumami kasalanan mo, palalayasin ka na ng Diyos. Yung mga intentional na kasalanan, o yung mga sin of omission, alam mong mabuti, hindi mo ginagawa, kasalanan. Out of faith, yung mga kasalanan mo, out of faith, ginagawa mo lagi. Paano ka mapagpapala ng Diyos? Bumibitaw ka Ayaw mong pasakop doon sa inahin Sinasabi na ng Diyos na ang mga tunay na mananampalataya, mananagana talaga sa pagpapala. Pero yung hindi, parurusahan. So, hindi pwedeng baguhin ng Diyos sa salita niya. Siya'y bagong nilalang, ang dating bagay ay nagsilipas na, narito sila'y pawang naging mga bago. So, magiging bago kang nilalang, unti-unti. From glory to glory, from faith to faith, magaganap sa buhay mo yan. Pero nasa yung decision making yan Kasi hindi tayo ginawa ng Diyos na robot. Kasi kung pwede sana, di hinarangan na lang niya yung puno ng pag-aalam ng tama't mali, di ba? Ibig sabihin, yung free will talagang magagamit. Gusto ng Diyos, maluwalhati siya. Gagawin mo ba o hindi? O huwag kayong kakain ng bunga ng pag-aalam ng tama't mali. Mamamatay kayo. Sinabi kay Adan yun. Pero ginawa pa rin ni Adan. Sabi ni Adan, pinakain ako ng ng babae. Samantalang iniutos yun sa kanya. Sabi sa Genesis 2. Genesis 2:17. Sabi sa kay Adan, inutusan ng Diyos si Adan. Sabi niya, dadapwat sa kahoy ng pagkilala ng mabuti at masama, huwag kang kakain. Sapagkat sa araw na ikaw'y kumain, niyon, walang pagsalang mamamatay ka. Pero nung kumain yung babae, ang babae nagdagdag na. Ito sabi ng babae, dadapwat sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain niyon, ni huwag niyong hihipuin. Hindi naman sinabi ng Diyos kay Adan, huwag hihipuin, huwag kakain. Pero pagdating kay Eva, sabi niya, huwag hihipuin. At baka kayo mamatay. Baka lang ang sabi, samantalang sabi kay Adan, walang pagsalang mamamatay ka. Pagdating kay Eva,
baka mamatay. Tapos, wag daw hihipuin. Hindi pwede, leader ang mga babae. Magdadagdag, magbabawas ng aral ni Kristo ang babae. Hindi pwedeng mamuno ang babae. Kita niyo yun? Nung makakain si Eva, pinakain si Adan, kinain ni Adan. Hindi naman alam talaga, hindi naman si Eva inutusan talaga si Adan eh. Tapos sabi ni Adan, kasi pinakain ako ng babae. Kahit ba pinakain ka ng babae, inutusan kita eh. Hindi mo pwedeng sabihin na kaya ako kumain, pinakain ako ng babae. Inutusan nga siya, sabi sa lalaki, yun ang utos eh. Basahin ko uli yun ha. Genesis 2:17. At inuutos ng Panginoon sa Diyos sa lalaki na sinabi, sa lahat ng punong kahoy sa halamanan, makakakain ka ng may kalayaan. Dadapwat sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, huwag kang kakain. Sapagkat sa araw na iyon, kumain niyon ay walang pagsalang mamamatay ka. Pero nito nga, pagdating nga kay Eve, nung makakain ito yung katuwiran niya Dadapwat sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan, sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain niyon, ni huwag ninyong hihipuin, baka kayo'y mamatay. Kita mo yung mga ginagawa ng mga babae? Kaya sa iglesia natin, may iglesia pinamunuan ng babae na wasak Alam niyo, kilala niyo yun propetang pinagpipitaganan. Kung ba propeta yan hindi pwedeng mamuno yan. Kahit ba principal prophet yan, hindi principal, na siya ngayon, sin. Principal problem na siya ngayon. Hindi pwede. Hindi pwede. Baliwala sa Diyos kung propeta ka o ikaw kung sino pa. Pag gumagawa ka ng kasalanan, ihihiwalay ka. Kaya si Kristo ang lubos talaga nakaganap sa lahat ng kalooban ng Diyos at ganon din tayo. Magiging katulad tayo ng Panginoong gaganap sa lahat ng kalooban ng Diyos. Sabi ng Ezekiel 36:26. Bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso at lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong diwa. At aking aalisin ang batong puso sa inyong katawan. At aking bibigyan kayo ng pusong laman. At aking ilalagay ang aking espiritu sa loob nyo. At palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga palatuntunan. At inyong iingatan ang aking mga kahatulan. At isasagawa. So yung may Holy Spirit lang ang makakagawa nun. Ilalagay ko sa inyo ang aking espiritu at kayo'y aking palalakarin. At inyong isasagawa. So kapag nagagawa mo ang lahat ng kalooban ng ibig sabihin, Espiritu Santo gumagawa sa iyo niya. Hindi ikaw yun. Espiritu Santo yun. Dahil sa biyaya ng Diyos, nagagawa natin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Sabi sa Philippians kasi, maging sa pagnanasa at paggawa, ang Diyos ang gumagawa. Kaya nga mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanasa at sa paggawa ayon sa kanyang mabuting kalooban. So, kilala na ng Diyos kung sino sa atin ang totoo. Natataho niya ang pag-iisip, nababasa niya ang puso ng mga tao. So, nalalaman niya sa atin kung sino yung tunay na bibigyan niya ng Espiritu Santo. Ito yung mga tunay na nagtalaga. Kasi alam na ng Diyos kung sino yung glorified, sabi sa Romans 8:30. Yung itinalaga niya, tinawag niya. Yung tinawag niya, pinaging banal naman niya. At yung pinaging banal niya, niluwalhati niya. So, ito ay past tense to, glorified So, ligtas kayo kung mananatili kayo sa aking ebanghelyo, sabi ni Kristo. At kung tunay kayong mga alagad, mananatili kayo sa salita ng Diyos. Amen!